Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang at maki-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, iisa ang tibok ng damdamin natin sa tuwing may kwentong tatago sa puso. Kaya halina na, samahan mo ako sa isang istoryang puno ng sakit, pagtataksil at mga lihim na unti-unting mabubunyag sa loob mismo ng isang tahanang minsang itinayo ng pagmamahal. Hindi ipinanganak na mayaman si Don Severino Llorente. Bago pa man siya makilala bilang isa sa mga pinakarespetadong negosyante sa Nueva Ecija, isa muna siyang batang namulat sa hirap, putik at gutom. Anak siya ng isang karpentero at isang labanderang halos hindi na matuwid ang likod sa kakabuhat ng labada ng ibang tao. Bata pa lamang si Severino ay alam na niyang walang biyayang babagsak mula sa langit para sa kanilang pamilya. Kailangan niyong paghirapan. Kailangan niyong agawin sa tadhana gamit ang sipag, tiyaga at disiplina. Sa murang edad ay natuto siyang magsaka, magbilad ng palay, magbuhat ng sako at maghatid ng gulay sa palengke. Hindi niya ikinahihiya ang hirap. Sa katunayan, iyon ang naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Tahimik siyang tao, ngunit matibay. Hindi pala sigaw, ngunit kapag nangako, tinutupad. Kaya nang siya'y magbinata at unti-unting makaipon mula sa maliit na bayan sel ng palay at mais, nagsimula na rin siyang mangarap ng mas malaking buhay. At ang pinakamalaki niyang pangarap noon ay hindi marangyang sasakyan o malawak na hasyenda. Pamilya. Isang tahanang hindi magugutom. Isang asawang hindi iiyak sa takot na mapalaya sa inuupahang bahay. Mga anak na hindi kailangang lumaking namamaluktot sa banig tuwing umuulan dahil may tulo ang bubong. Natagpuan niya ang katuwang sa pangarap na iyon kay Esperanza Llorente, isang guro sa baryo na hindi mayaman pero napakayaman ng puso. Si Esperanza ang babaeng unang naniwala kay Severino noong wala pa itong kahit anong maipagmamalaki kundi ang mabuting pangalan at malinis na hangarin. Severino, minsang sabi ni Esperanza habang magkatabi silang nakaupo sa lumang bangko sa harap ng paaralan. Wala akong pakialam kung gaano kaliit ang panimula mo. Ang importante, marunong kang lumingon sa pinanggalingan mo. Ngumiti si Severino noon. At hindi kita bibiguin, Esperanza. Balang araw, ipapakita ko sa iyo na ang pamilyang bubuuin natin hindi kailanman yuyurakan ng hirap. Tinupad niya iyon. Mula sa isang maliit na bodega, napalago ni Severino ang isang negosyong trucking service na nangsusuplay ng bigas at mga produktong agrikultural sa iba't ibang bayan. Sinundan iyon ng paupahang mga pwesto sa palengke, pagkatapos ay isang lumang rice mill na siya mismo ang nagpagawa ng renovation. Hindi man siya kasing ingay ng ibang mayayamang negosyante, kilala siya sa pagiging patas sa empleyado at mahigpit sa integridad. Kapag may utang sa laborer, unahin yung bayaran bago tayo kumita. Madalas niyang sabi sa accounting department noon. Sir, pwede namang sa susunod na linggo, mahina pang sabi ng dating bookkeeper. Umiling si Severino. Hindi, pag pinagpawisan ng tao, hindi dapat pinaghihintay. Iyon si Don Severino Llorente, isang lalaking yumaman nang hindi ninanakawan ang dangal ng iba. Ngulit habang lumalago ang negosyo, lumalaki rin ang kanyang pamilya. Nagkaroon sila ni Esperanza ng 3 anak, si Leandro ang panganay, si Marcela ang nag-iisang babae, at si Tobias ang bunso. Noong maliliit pa ang mga ito, akala ni Severino at Esperanza ay maayos nilang napapalaki ang mga anak sa tamang asal. Hindi pinabayaan sa pag-aaral, hindi kinulang sa pagmamahal, hindi rin lumaking takot sa ama. Dahil bagamat istrikto si Severino, hindi naman ito malupit. Tuwing linggo, sabay-sabay silang nagsisimba. Tuwing may anihan, isinasama ni Severino ang mga anak sa bukid at bodega para makita ng mga ito kung saan nanggagaling ang bawat perang dinagastos nila. Anak, sabi niya noon kay Leandro habang tinuturo ang mga trabahador na nagbubuhat ng sako, kapag ikaw ang humawak ng negosyo balang araw, tandaan mo,
Hindi ka mas mataas sa mga taong ito. Kung wala sila, wala rin tayo. Opo, Papa, sagot ni Leandro noon. Ngunit ang batang iyon ay malayo na sa lalaking magiging siya paglipas ng mga taon. Si Marcela naman noon ay malambing at mahilig mag-drawing. Si Tobias naman ay masayahin, palabiro at palaging nakakapit sa saya ng ina. Ngunit habang tumatanda ang magkakapatid, unti-unting lumalayo sa mga aral ng kanilang mga magulang ang kanilang mga puso. Hindi agad iyon napansin ni Severino. Abala siya noon sa pagpapalawak ng negosyo. Abala rin siya sa pagtiyak na hindi kakailanganing maghirap ng mga anak gaya ng hirap na dinaanan niya noon. Ang hindi niya alam, sa sobrang pagsisikap niyang ilayo sila sa gutom, nailapit naman sila sa yabang, katamaran at kasakiman. Si Leandro ang unang nagbago. Pagkatapos makapagtapos ng business management sa Maynila, umuwi itong puno ng kumpiyansa sa sarili. Hindi na siya tulad ng batang tahimik na nakikinig sa ama. Palaban na siya, mapangmata at laging gustong ipakita na mas moderno ang mga ideya niya kaysa sa lumang paraan ng ama. Papa, kaya hindi lumalaki ng husto ang kumpanya kasi masyado kang sentimental. Minsang sabi nito sa dining table. Napatigil si Esperanza sa pagsasandok ng sabaw. Leandro, anong klaseng pananalita yan? Pero tuloy si Leandro. Totoo naman, puro kaawa sa empleyado. Puro ka konsensya. Sa panahon ngayon, agresibo dapat. Kung sino ang mahina, tanggalin. Mabagal na ibinaba ni Severino ang kanyang kutsaa. Hindi kahinaan ng konsensya, Leandro. Ang tunay na kahinaan, yung may kaya kang gawing ng tama pero pinipili mong maging gahaman. Hindi sumagot ang anak. Ngulit mula noon ay may tumubong malamig na puwang sa pagitan nilang mag-ama. Mas lalong lumala iyon nang mapangasawa ni Leandro si Vianette Salcedo, isang babaeng galing sa pamilyang kilala sa sosyal na galawan ngunit lubog sa utang. Maganda si Vianette, matalino sa pakikiharap, ngunit sanay sa maramyang buhay na hindi naman niya sariling pinaghirapan. Dad, dapat baguhin natin ang dating image ng pamilya, minsang sabi ni Vianette habang inaayos ang mamahaling pulsera sa kamay. Mas bagay sa status niyo ang exclusive events, premium clubs at social visibility. Tahimik lang si Esperanza noon, pero nang makaalis ang mag-asawa, mahina niyang sinabi kay Severino, "Hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin ng babaeng iyan sa pamilya natin. Para tayong proyekto sa kanya, hindi tahanan." Huminga ng malalim si Severino. Baka naman nag-a-adjust lang. Subalit hindi iyon simpleng pag-a-adjust. Unti-unti nang nahuhubog ni Vianette si Leandro sa isang anyong mas malayo sa mga pinagmulan nito. Si Marcela naman ay nagbago rin ng mag-college sa Maynila. Dati simpleng babae lang siya, ngunit pagbalik niya sa probinsya, tila ba nahihiyang aminin na siya'y anak ng pamilyang dating galing sa hirap. Nading abala siya sa social events, charity galas na puro pa picture at mga barkadang ang tingin sa buhay ay paligsahan ng alahas, handbag at apelido. "Ma, hindi pwedeng ganyan lang ang suot mo sa dinner," minsang sabi ni Marcela kay Esperanza nang may bisita silang isang alkalde at ilang negosyante. Napatigil si Esperanza at napatingin sa simpleng damit niyang desenteng-desente lang. "Anong mali rito? Hindi bagay sa image natin. Para kang probinsyanang napadaan lang." Doon unang napaluha si Esperanza sa harap ni Ofelia Gamboa, ang matagal na nilang kasambahay. "Aling Ofelia," mahina niyang sabi habang nakatalikod sa salamin, "kailan pa kaya nahiya ang anak ko sa pagiging simple ko?" Hinaplos ni Ofelia ang likod ng among babae. "Ma'am, hindi po kayo ang dapat mahiya. Ang nakalimot sa pinanggalingan, siya po ang dapat mangamba." Samantala, si Tobias, ang bunso, ang pinakapaborito sana ni Severino noon dahil ito ang pinakamasayahin. Ngunit ito rin ang pinakamadaling naligaw. Sa sobrang lambot ng loob ni Esperanza rito, lumaki si Tobias na hindi sanay sa limitasyon. Nang makakilala ng mga barkadang sina Rexon Valmoria, Jomel Sadiwa at Nikki Turalba, nagsimula na itong mahilig sa sugal, inom at mabilisang pera. "Sandali lang naman yun, Papa," sagot ni Tobias minsang nahuli siya ni Severino na nagsangla ng mamahaling relo. "Babayaran ko rin." "Saan mo babayaran? Sa yabang mo? Sa barkada mo?
o sa apelido kong patuloy mong ginagamit? Hindi nakasagot si Tobias. Nguit imbes na magbago, mas natuto itong magsinungaling. Sa gitna ng unti-unting pagbagsak ng asal ng kanilang mga anak, isang malaking dagok ang dumating sa pamilya. Pumanaw si Esperanza matapos ang maikling karamdaman. Parang gumuho ang isang malaking haligi sa bahay ng mga Lorente. Simula nang mawala si Esperanza, lalong naging tahimik si Don Severino. Nariyan pa rin ang kanyang negosyo, ang kanyang mga tauhan, ang kanyang pangalan. Ngunit sa loob ng mansyon niya dating pinupuno ng boses ng asawa, naging malamig ang bawat sulok. Ang dating hapagkainan na puno ng pangaral ni Esperanza at tawanan ni Tobias noong bata pa, ay napalitan ng pormal, mabilis, at halos plastik na salusalo. Nariyan sina Narsing Pilarin, ang matagal na katiwala ng bahay, at si Ofelia, na patuloy sa pag-aalaga sa matanda. Nariyan din si Dr. Emil Reñeses, ang family doctor na matalik nilang kaibigan noon pa, at si Pastor Hernan Villaseñor na paminsan-minsang dumadalaw upang kamustahin si Severino. Ngunit kahit may mga tapat na taong nakapaligid sa kanya, dama niyang dahan-dahan siyang itinutulak ng sarili niyang mga anak sa gilid ng tahanang siya mismo ang nagtayo. Isang umaga, habang nagkakape siya sa veranda, lumapit si Narsing na may bahid ng pag-aalala sa mukha. "Sir?" Maingat nitong sabi, "Narinig ko po kagabi si Sir Leandro at Ma'am Vianney. Pinag-uusapan po nila ang opisina nyo." Napatigil si Severino. "Anong tungkol sa opisina ko?" Parang nagdalawang isip si Narsing. Balak daw po nila iyong iparenovate. Gagawing entertainment lounge. Mabagal na napabuntong hiniga si Severino. Ang opisina niyang iyon ang lugar kung saan siya nagpuyat sa pag-aayos ng mga kontrata, kung saan natutong magbasa ng ledger ang mga anak niya, kung saan magkatabing nangangarap noon sila ni Esperanza. Hindi man lang nila naisip itanong sa akin, mahinang sabi niya. Hindi nakaimik si Narsing. Kinagabihan, sa hapog, dumating ang kumpirmasyon. "Papa," kaswal na sabi ni Leandro habang umiinom ng red wine, "naisip naming i-modernize ang East Wing. Kasama roon yung old study mo. Hindi na rin naman practical gamitin yon." Napatingin si Severino sa anak. "Old study?" Sumingit si Marcela habang abala sa phone. "Papa, huwag mo nang dibdibin. For the better naman ito. Para mas fresh ang bahay. At saka," dagdag ni Viannette na may pilit na ngiti, "more functional for guests." Tumihim si Severino. "Ang opisina ko ay hindi palamuti. Doon ginawa ang pundasyon ng lahat ng meron tayo." Umikot ang mga mata ni Leandro. Halatang naiinis. "Papa, iyon nga ang problema. Lagi kang nakakapit sa nakaraan." Tahimik na napasandal si Severino. Sa sandaling iyon, mas malinaw kaysa dati ang katotohanan. Hindi na siya nakikita ng mga anak niya bilang haligi ng tahanan. Isa na lamang siyang lumang muebles na kailangang ilipat kapag hindi natugma sa bago nilang gusto. Hindi pa man nangyayari ang pinakamabigat na pagtataksil. Nagsisimula na ang mabagal na pagpatay nila ng dangal ng ama. At sa gabing iyon, habang nakatayo siya sa madilim na pasilyo ng kanilang mansyon, narinig niya ang mahinang tawanan mula sa study room. Boses iyon ni Leandro, Marcela at Viannette. Hindi pa niya lubos marinig ang kabuuan ng kanilang usapan. Ngulit sapat na ang tono upang maramdaman niyang siya ang paksa. Humigpit ang hawak niya sa tungkod. Sa loob ng sarili niyang bahay, sa pagitan ng mga pader na siya ang nagpatayo, unti-unti niyang naramdaman ang isang masakit na katotohanan. May mga anak na palang hindi iniinatan ng ama, kundi naghihintay lang ng araw na tuluyan na itong mapalitan. Bago pa tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang hayaan kang mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakagaan ng pakiramdam na malaman kahit iba-iba tayo ng lugar at oras, iisa pa rin ang nararamdaman natin sa tuwing may kwento ng pamilya, sakripisyo, at pagtataksil na bumabalot sa puso. Kaya samahan mo akong muling buksan ang pinto ng mansyon ng mga Lorente, kung saan ang isang ama ay dahan-dahang inaalisan hindi lang ng kapangyarihan, kundi pati ng lugar sa sarili niyang tahanan. Nang gabing narinig ni Don Severino ang mahinang tawanan mula sa study room, hindi mula siya kumatok. Nanatili lang siya sa madilim na bahagi ng pasilyo, hawak ang kanyang tungkod, pilit pinapakinggan ng mga boses sa likod ng pintong dati niyang pinagmulan ng mga desisyon na bumuo sa kanilang kayamanan. Hindi man niya lubos marinig ang kabuuan ng kanilang usapan, ngulit sapat na ang tono upang maramdaman niyang siya ang paksa. Humigpit ang hawak niya sa tungkod. Sa loob ng sarili niyang bahay, sa pagitan ng mga pader na siya ang nagpatayo, unti-unti niyang naramdaman ang isang masakit na katotohanan. May mga anak na palang hindi iniingatan ng ama, kundi naghihintay lang ng araw na tuluyan na itong mapalitan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang hayaan kang mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakagaan ng pakiramdam na malaman kahit iba-iba tayo ng lugar at oras, iisa pa rin ang nararamdaman natin sa tuwing may kwento ng pamilya,
sakripisyo, at pagtataksil na bumabalot sa puso. Kaya samahan mo akong muling buksan ang pinto ng mansyon ng mga Lorente, kung saan ang isang ama ay dahan-dahang inaalisan hindi lang ng kapangyarihan, kundi pati ng lugar sa sarili niyang tahanan. Nang gabing narinig ni Don Severino ang mahinang tawanan mula sa study room, hindi muna siya kumatok. Nanatiil lang siya sa madilim na bahagi ng pasilyo, hawak ang kanyang tungkod, pilit pinapakinggan ng mga boses sa likod ng pintong dati niyang pinagmulan ng mga desisyon na bumuo sa kanilang kayamanan. Hindi man niya lubos marinig ang kabuuan ng kanilang usapan, ngulit sapat na ang tono upang maramdaman niyang siya ang paksa. Humigpit ang hawak niya sa tungkod. Sa loob ng sarili niyang bahay, sa pagitan ng mga pader na siya ang nagpatayo, unti-unti niyang naramdaman ang isang masakit na katotohanan. May mga anak na palang hindi iniingatan ng ama, kundi naghihintay lang ng araw na tuluyan na itong mapalitan. Before we continue, we invite you to leave a comment with where you're from and what time you're watching this. It's heartwarming to know that despite different places and times, we share the same feelings when a story of family, sacrifice, and betrayal touches our hearts. So join me again as we open the door of the Luyante mansion, where a father is slowly being stripped not just of power, but also of his place in his own home. That night, when Don Severino heard the quiet laughter from the study room, he didn't knock at first. He just stood in the dark part of the hallway, holding his cane, trying to listen to the voices behind the door where he once made decisions that shaped their wealth. Even if he couldn't hear every word, there were pieces of the conversation that instantly pierced his chest. Papa can't stay here much longer. Boses iyon ni Leandro, malamig at desidido. Kung nandito siya, lagi niyang pinapakilalaman ng lahat. Dugtong ni Marcela, hindi na rin siya bagay sa takbo ng buhay natin ngayon. At pagkatapos ay ang boses ni Vianette, banayad ngunit matalim ang laman. Mas maayos kung nasa pasilidad siya. Doon may tagapag-alaga. Dito, parang lahat tayo natatali. Parang may humigpit sa dibdib ni Don Severino. Hindi siya agad gumalaw. Sa edad niyang iyon, marami na siyang naranasang panluloko sa negosyo, paninira ng kakumpetensya at pagtataksil ng ilang dating tauhan. Ngunit iba pala ang bigat kapag sariling dugo ang nag-uusap kung paano ka aalisin sa bahay na ikaw mismo ang nagtayo. Hindi siya pumasok sa silid. Tahimik siyang tumalikod at bumalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan, ipinakita ng mga anak niya ang pinakamalupit na anyo ng pagkukunwari. Papa, bungad ni Leandro habang nakatayo sa may pintuan ng silid ni Don Severino. May gusto lang kaming pag-usapan para sa ikabubuti mo. Nasa gilid ng kama si Ofelia noon, inaayos ang iniinom na gamot ng matanda. Agad niyang naramdaman ang paninigas ng hangin sa paligid. Ano na naman iyon? Tanong ni Don Severino nang hindi tumitingin. Lumapit si Marcela, may dalang pilit ng ngiti. Papa, huwag mo sanang mamasamain. Nag-aalala lang kami sa'yo. Talaga? Mahina, ngulit matalim ang tono ni Don Severino. Nagkatinginan sandali sina Leandro at Vianette bago suminit ang huli. Napansin kasi namin na madalas na kayong mapagod at nung isang linggo, nahilo po kayo sa veranda. Hindi na rin ligtas na kayo lang dito sa bahay. Napatingin si Don Severino kay Ofelia na halatang gustong magsalita ngunit pinipigilan ng sarili. May tao rito sa bahay, tugon ng matanda. May katiwala, may doktor, may mga kasambahay. Hindi ako nag-iisa. Pero hindi iyon sapat. Mabilis na sagot ni Leandro. Mas mainam kung nasa isang facility kayo na kompleto ang bantay. 24 hours, nurses, equipment, lahat ng kailangan. Tumaas ang kilay ni Don Severino. At kailan pa kayo naging ganito kasipag mag-alala? Hindi agad nakaimik si Marcela. Si Vianette na lamang ang muling nagsalita. Papa, huwag po sanang ninging gawing masama. Gusto lang naming maayos ang lahat. Maayos para kanino? Diretsyong tanong ni Don Severino. Tumahimik ang silid. Si Ofelia ang hindi nakatiis. Sir, pasensya na po pero baka gusto ninyo munang pag-isipan. Hindi naman po kayo... Ofelia, matigas na putol ni Leandro. Labas ka muna, pamilya ang nag-uusap dito. Napatingin si Ofelia kay Don Severino. Hindi siya agad kumilos hanggat hindi tumanggo ang amo.
Nang makalabas siya, parang lalo pang naging malamig ang silid. Bandang hapon, dumating si Dr. Emil Ranieses para sa regular na check-up. Kaibigan na siya ni Don Severino noong pang buhay si Esperanza, kaya't sanay na siyang hindi lamang katawan ng matanda ang tinitingnan, kundi pati kalagayan nito sa bahay. Pagkapasok pa lamang niya sa kwarto, napansin niya agad ang kakaibang katahimikan. Parang mabigat ang hangin dito ah, biro niya habang inilalapag ang medical bag. Ngumiti ng bahagya si Don Severino. May mga gustong magdesisyon para sa akin, Emil. Napahinto si Dr. Emil. Ano na naman iyon? Hindi pa nakakasagot ang matanda nang dumating sina Leandro at Vianet. Halatang inaabangan nila ang doktor. Dok, bungad ni Leandro. Gusto sana naming itanong kung hindi ba mas makakabuti kay Papa kung ilagay muna siya sa isang specialized care residence? Mabilis na napatingin si Dr. Emil sa kanya. Bakit? Para mas ligtas, singit ni Vianet. Tumatanda na po siya, mahina na rin. Tahimik na kinuha ni Dr. Emil ang blood pressure ng matanda, sinuri ang tibok ng puso at saka marahang umupo sa giid ng kama. Mahina si Severino dahil matanda na, oo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na niya kayang manatili sa sariling bahay. Hindi pa kailangan ng institutional care kung tutuusin. Ang kailangan niya ay kapayapaan, regular na gamot, at mga taong totoong nagmamalasakit. Parang kumunot ang noo ni Leandro. Dok, hindi niyo naman kami pwedeng diktahan sa desisyon ng pamilya. Hindi rin kayo dapat gumagawa ng desisyon na para bang wala ng isip ang ama niyo. Malamig na sagot ng doktor. Hindi na lumaki ang usapan. Pero mula noon ay naging malinaw kay Don Severino na may mga kakampi pa rin siyang hindi nabibili ng takot o patinabang. Subalit ang mga anak niya ay hindi umatras. Pagkaraan lamang ng ilang araw, isang bagong doktor ang ipinakilala sa kanya, si Dr. Lino Barameda, isang lalaking makinis magsalita at halatang sanay sumunod sa sino mang may kakayahang magbayad ng malaki. Sir, ayon sa assessment natin, mas ideal po na nasa structured care facility kayo, sabi nito habang mabilis na tumitingin sa papel kaysa sa mismong pasyente. Natawa ng mapait si Don Severino. Assessment mo? Isang beses mo pa lang akong nakikita. Standard protocol po ito. Standard protocol ng doktor o standard protocol ng mga anak kung gusto akong alisin dito? Hindi nakasagot si Dr. Barameda. Sa halip ay nagkunwaling nag-aayos ng stethoscope. Makalipas ang isang linggo, naging mas agresibo ang mga galaw sa bahay. Ang dati niyang study room ay sinimulan ng sukatin ng mga interior designer na dinala ni Vianet. Si Narsing Pilarin, ang matagal na katiwala, ay ilang beses nang nagtangkang kontrahin ang mga utos ni Leandro, ngunit malinaw na may bagong sentro ng kapangyarihan sa mansyon at hindi na iyon ang may-ari ng pangalan ng pamilya. Sir, mahinang sabi ni Narsing isang gabi habang tinutulungan si Don Severino maglakad pabalik sa silid. Pasensya na po, hindi ko mapigilan lahat, pati yung mga tauhan sa admin office tinatakot na ni Sir Leandro. Huminto si Don Severino sa may bintana at tumingin sa hardin na minsang inalagaan ni Esperanza. Narsing, ilang taon ka na sa akin? 30 na po, sir. At sa 30 taon na iyon, nakita mo bang pinabayaan ko ang pamilya ko? Mabilis na umiling si Narsing. Hindi po kailanman. Pero tingnan mo ngayon, mahina niyang sabi. Ako pa ang nagmumukhang pasanin. Hindi nakapagsalita si Narsing. Yumuko na lamang ito at pinisil ang hawak niyang bimpo. Dumating ang araw na tuluyan ng isinakatuparan ng mga anak ang plano nila. Maaga pa lamang ay nagdatingan ng sasakyan sa driveway. May isang van na may logo ng Mapayapang Buhay Elder Care Residence sa gilid. Kasunod nito ang isang maayos na SUV na kinaluluanan nina Leandro at Marcela. Wala si Tobias. Ayon kay Marcela, may inaasikaso raw. Ngunit alam ng lahat na malamang nasa kasino o kung saang inuman na naman ang bunso. Pagbaba ni Don Severino sa hagdan, nakahanda na ang ilang maleta. Hindi marami, ilang damit, gamot, toiletries at isang maliit na kahon. Nang makita niya iyon, tila may kumurot sa dibdib niya. Ano itong mga to? Tanong niya. Lumapit si Marcela, pilit ang lambing. Papa, para hindi ka na mahirapan, inihanda na namin. Parang ang bilis niyo namang mag-impake para sa taong sinasabi ninyong mahal niyo.
Papa, wag niyo namang pong pahirapan ang sitwasyon, singit ni Leandro. Temporary lang naman ito habang inaayos ang setup. Setup? Ulit ni Don Severino. Bahay ko ito, Leandro. Hindi ito event venue. Mula sa likuran, lumapit si Ofelia na nangingilid ang luha. Hawak niya ang isang framed photograph ni na Don Severino at Esperanza noong kabataan pa nila. Sir, nanginginig niyang sabi, isama niyo na po ito. Kinuha yun ni Don Severino at saglit na pinagmasdan. Nasa larawan si Esperanza, nakasuot ng simpleng bestida, nakangiti habang nakahawak sa braso niya. Iyon ang ngiting matagal na niyang hinahanap sa bahay, ngunit matagal nang nawala pagkamatay nito. Ofelia, mahinang sabi niya, salamat. Hindi na nakapagpigil ang matandang kasambahay. Sir, wag po kayong mawalan ng loob. Alam po ng Diyos ang lahat. Nag-iwas ng tingin si Vianette, halatang naiirita sa esena. Si Leandro naman ay tumihim at tinignan ng relo. Nang paalis na sila, lumapit si Jovito Palad, ang dati nilang driver na ngayon ay ginagamit na lamang paminsan-minsan para sa mga errands. Yumuko ito kay Don Severino. Sir, ipagdarasal ko po kayo. Gumiting mapait ang matanda. Ipanalangin mo rin ang bahay na iiwanan ko. Baka mas may sakit pa roon kaysa sakin. Walang sumagot. Ang biyahe patungo sa mapayapang buhay elder care residence ay maikli lamang, ngunit para kay Don Severino ay parang paglayo iyon sa isang buong buhay. Nakaupo siya sa gitna ng sasakyan, tahimik, habang sa harapan ay nag-uusap sina Leandro at Marcela tungkol sa isang charity dinner at sa bagong flooring ng east wing ng mansion. Ni minsan ay walang nagtanong sa kanya kung komportable ba siya, kung may gusto ba siyang dalhin pa o kung ano ang nararamdaman niya sa pag-alis sa tahanang pinaghirapan niyang itayo. Pagdating nila sa pasilidad, sumalubong si Sister Amelita Vibar, ang administrator. May kabaitan ng mukha nito at hindi plastik ang ngiti. Magandang umaga po, Mr. Lorente, magalang nitong sabi. Ako po si Sister Amelita. Kami po ang mangangalaga sa inyo rito. Pinagmasdan siya ni Don Severino. Sana mas maayos kayong makitungo kaysa sa sarili kong pamilya. Bahagyang natigilan si Sister Amelita, ngunit hindi siya nawalan ng composure. Dito po, sisikapin namin bigyan kayo ng tahimik at marangal na pananatili. Sa tabi ni Sister Amelita ay nakatayo si Nurse Celine Danao, batang nurse na may maamong mukha at mapagmasid na mga mata. Siya ang tumulong magdala ng maliit na kahon at ng framed photograph ni Esperanza. Dito po muna tayo sa kwarto ninyo, sir, mahinahon niyang sabi. Hindi nagtagal sina Leandro at Marcela. Matapos pirmahan ng ilang papeles, mabilis din silang nagpaalam. Papa, babalik kami kapag may time, sabi ni Marcela habang inaayos ang mamahaling bag sa balikat. Muntik matawa si Don Severino. Kapag may time? Akala ko ba inilagay niyo ako rito para maalagaan? Namula si Marcela ngunit hindi na sumagot. Si Leandro naman ay bahagya lang tumanggo. Magpahinga ka muna rito, Papa, for your own good. At umalis sila. Ganun lang. Walang yakap, walang mahabang paalam, walang bakas ng tunay na pangungulila. Nang tuluyang magsara ang pinto ng silid, doon lang umupo si Don Severino sa gilid ng kama at napatingin sa larawan ni Esperanza na inilapag ni Nurse Celine sa maliit na mesa. Tahimik ang silid, malinis, maayos at may mahinang amoy ng antiseptic at bagong laba. Hindi iyon masamang lugar. Sa katunayan, may kaayusan at disiplina roon. Ngulit gaano man ito kaayos, hindi nito mabubura ang katotohanang dinala siya roon hindi dahil iyon ang gusto niya, kundi dahil iyon ang gusto ng mga anak niyang sawang-sawa na sa kanyang presensya. Maya-maya ay kumatok si Nurse Celine. Sir, may tsaa po rito kung gusto ninyo. Tumingin si Don Severino sa kanya. Ikaw ba, nurse? Matagal ka na rito? 3 taon na po. Marami ka na bang nakitang iniwan dito? Sandaling natahimik ang dalaga bago marahang sumagot. Opo, pero hindi po lahat nakakalimutan. May ilan pong dinadalaw pa rin. Napangiti ng mapait si Don Severino. Sana kabilang ako sa ilan. Hindi alam ni Nurse Celine ang isasagot, kaya inilapag niya na lamang ang tasa sa mesa at tahimik na lumabas.
Kinagabihan, habang nakaupo si Don Severino sa maliit na hardin ng pasilidad, may isang matandang lalaking lumapit sa kanya. Payat ito, may suot na lumang cardigan at may dalang aklat na halos pudpud na ang pabalot. "Ako si Odelon Ponce," sabi nito. "Dating guro. Ikaw ang bagong bating?" Tumanggo si Don Severino. "Severino Lorente." "Ah," sabi ni Mang Odelon, "ikaw yung may mukhang hindi sanay mawalan ng sariling upuan." Bahagyang natawa si Don Severino. "At ikaw, mukhang sanay ng masaktan pero marunong pang magbiro." Napangiti si Mang Odelon at umupo sa tabi niya. "Dito, ganyan ang karamihan sa amin. Iniwan pero hindi papatay." Napapatingin si Don Severino sa madilim na langit. Sa unang pagkakataon mula nang dalhin siya roon, may tumama sa isip niya na mas mabigat kaysa sakit. Ang pag-iisip na habang siya'y nakaupo sa hardin ng nursing home, ang mga anak niya marahil ay abala na sa bahay niya, sa mga silid niya, sa mga dokumento at kayamanang akala nila'y maaari na nilang kontrolin nang wala siyang laban. Hindi pa niya alam ang lahat ng gagawin nila. Hindi pa rin niya lubos alam kung hanggang saan aabot ang kanilang kasakiman. Pero sa katahimikan ng gabing iyon, habang hawak niya ang larawan ni Esperanza at pinakikinggan ng mahinang lagaslas ng fountain sa hardin, isang bagay ang malinaw na malinaw sa kanyang dibdib. Ang mundo na buong buhay niyang binuo ay nagsisimula ng maagaw sa kanya, at kung mananatili siyang tahimik, baka isang araw paggising niya, hindi lang bahay ang mawawala sa kanya, kundi pati ang karapatang magpasya sa huling mga taon ng kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muling mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakagaan ng loob isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo may mga taong sabay-sabay na nakikiramay, nagagalit at umaasang darating din ng hustisya sa isang pusong matagal ng sinaktan. Kaya samahan mo kong muling buksan ng susunod na kabanata ng buhay ni Don Severino Llorente, ang kabanatang hindi na lang puno ng sakit, kundi ng tahimik na paghahanda para sa pagwawasto ng lahat ng mali. Ilang linggo na ang lumipas mula nang dalhin si Don Severino sa mapayapang buhay elder care residence. Sa panlabas, tahimik at maayos ang takbo ng kanyang mga araw. Gigising siya ng maaga, iinom ng tsaa sa maliit na hardin, kakausapin si Mang Odelon Ponce tungkol sa mga lumang aklat at alaala ng kabataan, at paminsan-minsay dadalawin ni Sister Amelita o ni Nurse Celine upang tiyaking maayos ang kanyang kalagayan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may dahan-dahang namumuong pasya sa dibdib ng matanda. Hindi na siya niloloko ng sarili niyang pag-asa. Sa simula, inisip pa niyang baka napadala lamang sa impluwensya sina Leandro, Marcela at Tobias. Baka may natitira pang hiya. Baka isang araw ay may darating na anak sa kanyang silid na hindi lang may dalang prutas o pekeng pag-aalala, kundi taos-pusong pagsisisi. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong luminaw ang katotohanang hindi siya dinala roon upang maalagaan. Dinala siya roon upang maalis sa daan. Lalo pang tumibay ang hinalang iyon nang magsimula ang mga pagdalaw na may dalang papel. Unang dumating si Marcela. Pormal ang suot nito, mabango at may suot na malalaking salaming, tila nakasanayang itago ang totoong emosyon. "Papa?" Malambing nitong bungad. "Kumusta ka na rito?" Napatingin si Don Severino sa anak. Mas tahimik kaysa sa bahay. Bahagyang natahimik si Marcela, pagkatapos ay umupo sa upuang katapat ng ama. "Papa, wag mo naman kaming isipin na masama. Busy lang talaga lately." "Busy sa alin?" tanong ng matanda. "Sa pag-aalaga sa akin o sa pag-aayos ng buhay niyo habang wala ako sa bahay?" Napayuko sandali si Marcela, ngunit mabilis din niyang inilabas ang isang brown envelope. "May maliit lang sanang kailangang pirmahan," sabi niya. "Routine authorization lang naman,
para mas madali ang management ng ilang holdings habang nagpapahinga ka. Hindi ka agad kinuha ni Don Severino ang sobre. Tiningnan niya lang ito na parang makamandak na bagay. Marcela, mahinahon niyang sabi, "Noong bata ka, ikaw yung unang umiiyak kapag may nasasaktang na aso sa kalsada. Ikaw yung humihingi sa akin ng kartulina para makagawa ka ng card sa nanay mo. Kailan ka natutong ngumiti habang may dalang paibong?" "Papa," halos mapatalon si Marcela, "hindi naman ganun." "Buksan mo nga." Naputla si Marcela. "Ano?" "Buksan mo ang papel. Basahin mo ng malakas." Dahan-dahan nitong inalis ang dokumento sa sobre. Nang nabasa ang unang talata, humigpit ang hawak nito sa papel. Nakasulat doon ng partial authority para mailipat ang ilang discretionary accounts at mai-endorso sa pamamahala ni Leandro ang 2 pang subsidyary ng kumpanya. Natawa si Don Severino, ngunit walang saya ang tunog niyon. "Routine authorization, sabi mo." Papa, praktikal lang naman ito. Hindi ka na rin dapat ma-stress sa ganung mga bagay. Praktikal para sa inyo, hindi para sa akin. Pagkatapos ng pagdalaw na iyon, ilang araw namang walang nagpakita. Si Tobias ay ni Anino ay wala. Ayon kay Sister Amelita, isang lalaki lang ang tumawag minsan sa landline ng pasilidad at nagtanong kung maayos daw ba ang matanda, ngunit hindi man lang nagpakilala. Nang ilarawan ng madre ang boses, alam ni Don Severino na si Tobias iyon. Hindi man lang naglakas loob na magsabi ng pangalan, sabi ng matanda habang nakatingin sa bintana. "Baka nahihiya po," maingat na tugon ni Nurse Celine. "Ang hiya?" sagot ni Don Severino. "Hindi lang sa pangalan sinusukat. Nasusukat din iyan sa lakas ng loob na tumingin sa taong sinaktan mo." Pagkaraan ng 3 araw, si Leandro naman ang dumating. Hindi ito tulad ni Marcela na pilit ang lambing. Si Leandro ay pumasok sa silid na parang opisina pa rin ang tingin sa lahat. Matigas ang panga, malamig ang kilos, at halatang may inaasahang agarang pagsunod. "Papa, wala tayong oras sa drama," bungad nito. "Kailangan nating ayusin ang ilang papeles." Napatingin si Don Severino sa kanya. "Hindi mo man lang ako kinamusta." "Maayos ka naman, di ba? Kita ko." May dala itong leather portfolio na agad nitong inilapag sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Mula roon ay inilabas niya ang ilang dokumento, maayos na nakaklip at may nakaabang ng mga flag kung saan dapat pumirma. "Ano iyan?" tanong ng matanda. "Asset Consolidation Authority para ma-streamline ng operations ng parent companies at real estate assets. Mas efficient kung isang tao na lang ang hahawak." "Isang tao?" ulit ni Don Severino. "At nagkataong ikaw yon?" Umigting ang panga ni Leandro. "Papa, wag man natin itong pahirapan. Alam mong ako lang ang may kakayahang magdala ng negosyo." "Talaga?" marahang sagot ng matanda. "At yung pera ng kumpanya na ginamit mo sa project sa Tarlac na wala man lang feasibility study? Yung mga pinasok mong supplier na hawak ng bayaw ni Vianet, kakayahan din ba yun?" Sandaling napahinto si Leandro. "Matagal ko nang alam, Leandro," dugtong ni Don Severino. "Huwag mong isipin na dahil dinala niyo ako rito, bulag na ako." Namula ang mukha ng anak. "Wala kang sapat na impormasyon." "May sapat akong alaala," sagot ng ama, "at kilalang kilala kita." Hindi na napigilan ni Leandro ang sarili. "Papa, kaya tayo na pag-iiwanan dahil ganyan ka. Puro ka pagtitiwala sa luma, puro ka emosyon, puro ka moralidad. Ang negosyo hindi pinapatakbo sa awa." "Ay hindi," malamig na sabi ni Don Severino. "Ang negosyo hindi rin pinapatakbo sa kasakiman." Lumalim ang katahimikan sa silid. Pagkatapos ay yumuko si Leandro, inilapit ang isang dokumento at sa unang pagkakataon ay mas lumitaw ang tunay nitong anyo. Hindi anak na nag-aalala, kundi lalaking nagmamadaling sunggaban ang kapangyarihang pakiramdam niya sa kanya na. "Pirmahan mo na to, Papa. Mas mapapadali ang lahat." Hindi gumalaw si Don Severino. Sa halip ay inayos niya ang kumot sa tuhod, sumandal at tinitigan ng diretsyo ang anak. "Noong bata ka," sabi niya, "nahulog ka sa kanal sa bukid kasi tumakbo ka ng walang ingat.
Sino ang bumuhat sa'yo kahit putik na putik ka? Walang sagot si Leandro. Ako. Nung una kang bumagsak sa negosyo mo sa Maynila at ayaw mong umuwi kasi nahihiya ka, sino ang nagpabalik sa'yo sa paa mo? Kumibot ang panga ni Leandro. Ako. Nung gusto mong pakasalan si Vianet, kahit marami nang nagsasabi sa akin na delikado ang ugali niya, sino ang nagsabi na anak kita at susuportahan kita hanggat kaya kong maniwala sa'yo? Papa, wag mo nang haluan ng emosyon ito. Putol ni Don Severino. Hindi emosyon ng problema rito, Leandro, kundi ang katotohanang hindi mo na ako tinitingnang ama. Tinitingnan mo akong bilang huling pinto sa kayamanang gusto mong ariin. Sa sobrang galit, nang haras na isara ni Leandro ang portfolio. Sige, wag kang pumirma, pero huwag mong sisihin ng iba kapag bumagsak ang lahat dahil sa katigasan mo. Tumayo ito at lumakad palabas. Ngunit bago ito makarating sa pinto, ay nagsalita muli si Don Severino. Leandro, huminto ang ana ngunit hindi lumingon. Akala mo yata wala na akong kayang gawing mula rito. Iyan ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ninyong tatlo. Hindi sumagot si Leandro. Ngunit sa bigat ng katahimikan, ramdam ng matanda na may bahagyang kaba na ring sumingit sa yabang ng anak. Nang tuluyang makaalis si Leandro, matagal na nakaupo lang si Don Severino sa gilid ng kama. Sa labas ng silid ay tanaw niya ang hardin ng pasilidad kung saan may ilang matatandang pinapaarawan ng mga nurse. Sa isang sulok ay nakikita niya si Mang Odelon, tahimik na nagbabasa ng aklat habang si Aling Basyang Ulip, isa pang residente roon, ay kausap si Roel Agpangan na utility staff. Doon siya pinuntahan ni Nurse Celine. Sir, maingat nitong sabi. Ayaw po sana kitang gambalain pero narinig ko po ang boses ng bisita niyo kanina. Okay lang po ba kayo? Ngumiti ng bahagya si Don Severino. Mas okay ako kaysa iniisip nila. Tinignan siya ni Nurse Celine na tila ba may gustong itanong, ngunit imbes ay sinabi lamang nito, minsan po, akala ng mga tao kapag tahimik ang matatanda, wala na silang lakas. Hindi nila alam, mas maraming iniipon ang katahimikan kaysa sa sigaw. Saglit siyang napatingin sa dalaga. Sa simpleng pangungusap na yon, parang may suminding maliit na apoy sa dibdib niya. Maya-maya, matapos ang hapunan, humingi si Don Severino ng pahintulot kay Sister Amelita na gamitin ang maliit na opisina ng pasilidad. Sister, sabi niya, kailangan kong tumawag, pribado. Hindi na nagtanong ang madre. Sa mga mata pa lang ng matanda, ramdam na niyang hindi iyon simpleng tawag lamang. Celine, pakisamahan si Mr. Llorente sa opisina, utos nito. Pagkapasok nila roon, umupo si Don Severino sa kahoy na silya sa tapat ng mesa. Tahimik lang si Nurse Celine sa gilid, handang tumulong kung kailangan. Sir, gusto niyo po ba akong lumabas? Tanong niya. Umiling si Don Severino. Hindi. Minsan, kailangan ng isang tao ng saksi para maalala niyang hindi siya nag-iisa. Kinuha niya ang lumang numerong kabisado pa rin niya kahit ilang dekada na itong halos hindi tinatawagan ng direkta. Makalipas ang ilang ring, may sumagot. Virgin Law Office? Bumagsak ang balikat ni Don Severino ng bahagya, ngunit tumatag agad ang boses niya. Pakisabi kay Isagani, si Severino ito. Ilang segundong katahimikan at pagkatapos ay ang boses ng lalaking matagal nang naging kasama niya sa negosyo at batas. Severino? Gulat na sabi sa kabilang linya. Nasaan ka? Ilang linggo na kitang hinahanap direkta pero puro sa anak mo dumadaan ng mensahe. Ayaw nilang may diretsyong dumadaan sa akin. Malamig na tugon ni Don Severino. Makinig kang mabuti, Isagani. Oras na. Sa kabilang linya ay tumahimik si Attorney Isagani Vergel. Alam nito ang ibig sabihin ng dalawang salitang iyon. Matagal na nilang pinag-usapan noon pang buhay si Esperanza ang posibilidad na dumating ang araw na may magtatangkang agawin sa matanda ang kontrol sa yaman at sa dignidad niya. Sigurado ka na ba? Tanong ng abogado. Tumitig si Don Severino sa litrato ni Esperanza na hawak-hawak niya sa kaliwang kamay. Hindi ko gusto ang araw na ito, pero oo, sigurado na ako.
Sabihin mo ang gusto mong ipagawa. Huminga ng malalim ang matanda. I-activate mo ang lahat ng contingency provisions. I-freeze ang discretionary access ni Leandro, Marcela at Tobias sa lahat ng personal at corporate backed accounts. Ipa-review mo ang board authorities. Bawiin mo ang voting control na pansamantala kong ibinigay kay Leandro. Ilipat mo ang liquid reserves na nasa holding vehicle number 3 sa charitable trust at ihanda mo ang bagong will at restructuring order na pinag-usapan natin noon. Sa kabilang linya, mabilis nang nagsusulat si Attorney Isagani. Kasama ba ang main residence? Tanong nito. Kasama. Nasa parent holding pa rin yun. Kung gusto nilang manatili roon, kailangan nilang gawin yon na may respeto, hindi bilang mga hari-harian. Kasama ba ang sasakyan at corporate cards? Lahat ng hindi nila pinagtrabahuan, mariin na sabi ni Don Severino. Lahat ng inaakala nilang otomatikong kanila na. Narinig ni Nurse Celine ang bawat salita at bagaman hindi niya lubos alam ang lawak ng kapangyarihang hawak pa rin ng matanda, napagtanto niyang ang tahimik at mukhang pinabayaang lalaking kaharap niya ay hindi pa pala lubos na nawalan ng laban. Pagkatapos ng ilang bilin, muling nagsalita si Don Severino. At isa pa Isagani. Ano yon? Ipadala mo rito si Belen Castañas at si Attorney Melchor Sibal bukas. Gusto kong magsimulong malinis ang lahat. Mga libro, mga access, lahat. Kung may anomalya, ilabas ninyo. Wala nang pagtatakip. Maintindihan. Sagot ng abogado. Severino, matagal na kitang kilala. Hindi ka basta tumatawag ng ganito kung hindi ka na talaga nasusukol. Napapikit sandali ang matanda. Hindi ako nasukol, Isagani. Masyado lang akong naghintay na kusang bumait ang mga anak ko. Pagkababa ng telepono, hindi agad nagsalita si Don Severino. Ilang saglit siyang nanatiling tahimik, parang pinakikinggan ang sariling tibok ng puso. Sir? Mahinang tawag ni Nurse Celine. Dahan-dahan siyang tumingala. Sa unang pagkakataon, simula nang dalhin siya sa nursing home, may kakaibang linaw at tigas sa kanyang mga mata. Celine, sabi niya, alam mo ba kung ano ang pinakamapanganib sa mga taong sakim? Umiling ang dalaga. Kapag nasanay silang akalaing mahina na ang taong matagal nilang inaabuso. Lumabas sila ng opisina ng gabi na. Sa hardin ay tahimik na ang paligid. Nakatayo sa malayo si Mang Odilon at tila naghihintay. Ayos ka lang ba, Severino? Tanong nito. Tinignan ng matanda ang madilim na kalangitan at marahang tumanggo. Kanina, sabi niya, akala ng mga anak ko wala na akong magagawa. Ngayon, nagsisimula pa lang nilang maramdaman kung gaano kamahal ang magiging kabayaran ng pagtalikod sa sarili nilang ama. At sa gabing iyon, sa loob ng simpleng pasilidad na akala ng mga anak niya ay magiging himlayan na lamang ng kanyang huling mga taon, isang tawag ang tumawid sa pagitan ng sakit at hustisya. Isang tawag na magsisilbing simula ng pagbura sa imperyong matagal nilang inakalang kanila na. Bago tayo magpatuloy sa susunod na matinding yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang magkomento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at oras, iisa ang pakiramdam natin kapag nakikita nating dumarating din ang hustisya sa mga taong matagal nang inapi. Kaya samahan mo akong tunghayan ang susunod na kabanata ng buhay ni Don Severino Llorente, ang kabanatang magsisimulang gumiba sa yabang ng kanyang mga anak at sabay nabubuo ng panibagong saysay sa mga nalalabi niyang taon. Pagkatapos ng gabing iyon, sa maliit na opisina ng Mapayapang Buhay Elder Care Residence, hindi agad natulog si Don Severino. Nakaupo lamang siya sa tabi ng bintana ng kanyang silid, hawak-hawak ang lumang larawan nila ni Esperanza. Sa labas ay tahimik ang hardin, may ilang ilaw na mahina ang sindi at paminsan-minsay maririnig ang yapak ni Rowel Agpangan na umiikot para tiyaking maayos ang paligid. Ngunit sa loob ng isip ng matanda, hindi katahimikan ang naghahari, kundi malinaw na pag-alala sa bawat taong tinulungan niya, bawat sakripisyong ginawa niya, at bawat piraso ng pagtitiwalang winasak ng sarili niyang mga anak.
Bandang 9:00 ng umaga kinabukasan, dumating sina Attorney Isagani Vergel, Attorney Melchor Sibal, at si Belen Castañas, ang mataray ngunit ubod ng tapat na corporate secretary ng pangunahing holding company ni Don Severino. Hindi sila dumating na parang mga taong may dalang gulo. Dumating sila na parang mga taong maglilinis ng matagal ng maruming silid. Severino, sabi ni Attorney Isagani habang mahigpit na hinahawakan ng balikat ng matanda. Dapat noon ka pa tumawag. Mahinang ngumiti si Don Severino. Akala ko kasi kaya pang iligtas ng hiya ang mga anak ko. May mga taong kapag nasanay sa kaginhawaan, nalilimutan ng mahiya. Malamig na singit ni Belen habang inilalapag ang makapal na folder sa mesa. Nasa silid rin si Nurse Celine noon, naghahanda sana ng gamot, ngunit nang makita niyang pribado ang pag-uusapan ay aalis na sana siya. Hindi, sabi ni Don Severino. Manatili ka. Hindi lahat ng bagay dapat itinatago. Minsan kailangang may makakita kung paano itinatama ang mali. Nagkatinginan sina Attorney Isagani at Belen, ngulit pareho silang tumanggo. Nagsimula ang pag-uusap. Isa-isang inilatag ni Belen ang mga dokumento. Base sa initial review, may unauthorized discretionary releases mula sa 2 accounts na dating nakalaan para sa emergency liquidity buffer ng kumpanya. Ang approval trail ay dumaan kay Leandro gamit ang temporary authority na ibinigay ninyo noon. Magkano? Tanong ni Don Severino. Mahigit 27 milyon sa iba't ibang trans. Bahagyang pumikit si Don Severino, hindi sa gulat, kundi sa pagpipigil ng galit. Bukod pa roon, dagdag ni Attorney Melchor, ang Tarlac Logistics expansion na ipinilit ni Leandro ay may conflict of interest. Ang pangunahing supplier ng structural materials ay pag-aari ng bayaw ni Vianet. Overpriced ang kontrata at may ilang invoices na hindi tugma sa actual delivery. Kay Tobias naman, tanong ni Don Severino. Sumagot si Attorney Isagani. May ginamit siyang pangalan ng family business bilang implied backing sa ilang private debts. Hindi diretso sa papeles ng kumpanya, pero sapat para makabuo ng pananagutan kung hindi natin agad maputol. Tumpak lang, sabi ni Don Severino. Putulin ninyo. Tumanggo si Belen. Nagawa na. As of 6:30 this morning, suspended na ang access ng 3 sa corporate cards, non-salary accounts, vehicle authorizations at digital approvals. Ang voting proxy ni Leandro sa board ay binawi na rin pending full review. Hindi man siya ngumiti ng malapad, baka sa mukha ni Don Severino ang unang anyo ng ginhawan matagal niyang hindi naramdaman. Paano ang mansyon? Tanong niya. Mabilis na sumagot si Attorney Melchor. Nasa ilalim pa rin ng parent holding ang title, gaya ng gusto ninyong ayos noon pa. Hindi nila iyon pwedeng ibenta o ituring na personal na mana habang buhay pa kayo at wala kayong explicit transfer. Magaling, sabi ni Don Severino. Hayaan ninyong maramdaman nila na ang bahay na kinagigiliwan nilang galawin ay hindi pa pala nilang kayang angkinin. Pagkatapos ng pulong na iyon, umalis ang 3 upang simulan ang mas malalim na pagsasagawa ng mga utos. Ngunit bago sila tuluyang bumaba sa pasilidad, bumulong si Attorney Isagani kay Don Severino. Maghanda ka. Sa oras na maramdaman nila ang epekto nito, pupunta rito ang mga anak mo. Tahimik na tumangdo ang matanda. Sa unang pagkakataon, ako ang handa. Hindi inabot ng hapon bago sumabog ang unang senyales ng pagbagsak. Sa mansyon ng mga Llorente, unang nagwala si Leandro nang biglang tumawag ang finance office upang ipaalam na naka-freeze ang access niya sa 3 major operating accounts. Halos kasunod nito ay ang mensahe mula sa board na may emergency meeting sa susunod na araw at kailangan niyang magsumite ng paliwanag ukol sa questionable authorizations and procurement irregularities. Anong kalokohan ito? Sigaw niya habang ibinabato ang telepono sa sofa. Mula sa grand staircase, bumaba si Vianet na halatang naiinis sa ingay. Ano na naman? Binawi ni Papa ang authority ko. Namutla si Vianet. Imposible. Nasa nursing home siya. Exactly, galit na sagot ni Leandro. Akala ko ba wala na siyang galaw roon? Ngunit hindi pa iyon ang pinakamasakit para sa mag-asawa. Maya-maya lamang ay dumating si Belen Castañas kasama ang 2 staff mula sa legal department at isang representative ng Asset Control Division.
Nasa sala noon sina Marcela at Vianet nang pumasok si Belen na may dalang folder at hindi man lang nag-abala ng ngumiti. "Good afternoon," malamig nitong bungad. "Nandito kami para iserve ang Notice of Suspension of Access and Asset Recall." "Ano?" halos sabay na sabi ni na Marcela at Vianet. "By order of the principal owner and controlling signatory, Mr. Severino Llorente. Ang lahat ng sasakyan na nakapangalan sa kumpanya ay kukunin simula mayon, kasama ang black SUV, silver van at iyang dalawang luxury sedan sa garahe. Ang fuel accounts, maintenance authorizations at driver assignments ay terminated pending review." Naglabasan ng ilang kasambahay sa gilid ng sala, kabilang si Ofelia at nursing. Kita sa mga mukha ng mga ito ang halo-halong gulat at lihim na ginhawa. Lumapit si Marcela, nanginginig sa galit. "Hindi mo pwedeng gawin ito. Ako ang gumagamit ng silver sedan." "Tama, ginagamit mo lang, hindi sayo." Pagdating ni Leandro mula sa study room ay agad niyang hinarap si Belen. "Belen, huwag mo akong subukan. Tauhan ka lang." Doon bahagyang umangat ang kilay ng babae. "At ikaw," malamig niyang sabi, "pansamantalang wala ng otoridad. Magkaiba yun." Samantala, sa isang art cafe na kakabukas pa lamang sa San Fernando, halos hindi makapaniwala si Marcela nang tawagan siya ng business manager nito. "Ma'am, pasensya na po, pero hindi pumasok ang fund transfer para sa rentals at supplier payments. Na-hold daw po ang main backing account." Anong ibig mong sabihing na hold? Sigaw ni Marcela. Iyon po ang sabi ng bangko at saka may dumating pong letter mula sa legal counsel ng Llorente Holdings. Suspended daw po ang financial support sa venture ninyo pending review. Napahawak si Marcela sa noo. Ang kafe na ipinagyayabang niya sa mga kaibigan niyang sina Charis de Mesa at Belinda Tanyag ay nagsisimula pa lang, pero ngayon ay mistulang bumibigay na ang sahig sa ilalim ng mga paa niya. Mas magulo naman ang sinapit ni Tobias. Nasa isang private gaming room siya sa Pampanga nang bigla siyang lapitan ng isa sa mga tauhan ng may-ari. Mabigat ang mukha ng lalaki. "Boss Tobias, may problema." "Ano na naman?" Inis nitong tanong. "Tumawag yung contact natin sa bangko. Hindi na raw guaranteed ang pangalan ng pamilya ninyo sa utang. May legal notice na." Parang nahimasmasan si Tobias. "Anong ibig mong sabihin?" "Ibig sabihin," malamig na sagot ng lalaki, "kung hindi mo mababayaran ang 3 milyon mo sa takdang oras, hindi na kami sa pamilya mo sisingil. Ikaw na mismo." Namutla si Tobias. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nararamdaman niyang wala na siyang tatakbuhan. Habang lumalalim ang kaguluhan sa iba't ibang sulok ng buhay ng magkakapatid, tahimik namang umiinom ng tsaa si Don Severino sa hardin ng nursing home. Kasama niya si Mang Odelon na matamang nakatingin sa kanya. "May nangyari," sabi ng dating guro. "Bakit mo nasabi?" "Mas tuwid ang likod mo ngayon kaysa noong isang linggo," sagot nito. Mahina siyang natawa. "Minsan, Odelon, hindi gamot ang kailangan ng matanda, hustisya." Sumingit si Aling Basi ang ulip mula sa katabing bangko. "Ay tama ka dyan, Don Severino. Kapag inaapi ka, kahit sopas di mo malasahan. Pero kapag naramdaman mong hindi ka pala tuluyang nabaliwala, parang gumagaan ang hininga." Napangiti si Nurse Celine na may dalang tray ng merienda. Mukhang mas masarap nga pong kumain si Sir ngayon. Hindi pa man tuluyang lumulubog ang araw, dumating na ang inaasahang unos. Magkakasunod na pumasok sa pasilidad ang 3 sasakyan, bagamat hindi na kasinggaran ng mga dating sinasakyan ng magkakapatid. Nauna si Leandro, kasunod si Marcela, at makalipas ang ilang minuto ay si Tobias na gusot ang kolo at halatang hindi nakatulog ng maayos. Hinarang sila ni Sister Amelita sa lobby. "Ma'am, sir, visiting hours po. Nandito kami para sa ama namin. Ngayon na." Nakita iyon ni Nurse Celine mula sa nurses station at agad na nagmamadaling pumunta sa hardin kung saan naroon si Don Severino. "Sir," sabi niya, "dumating na po sila." Hindi nagulat ang matanda. Dahan-dahan lamang niyang ibinaba ang tasa at inayos ang suot ng cardigan. "Dalhin mo sila rito," sabi niya. "Hindi ko gustong humarap sa kanila sa loob ng silid na parang ako ang inuusig. Dito tayo sa bukas." Ilang minuto pa ay humahangos nang lumapit ang 3 anak niya. "Papa," galit na sigaw ni Marcela, "ano bang ginagawa mo sa amin?" Hindi nakapigil si Don Severino. Napailing siya at tumawa ng pait. "Hindi niyo gustong saktan ako?" Ulit niya. "Iniwan niyo ako rito. Dinala niyo ako sa lugar na ito na parang isang lumang gamit.
Bihira kayong dumalaw lalibhan kung may papel na kailangan pirmahan. Ginawa niyong parang pabor sa akin ang pag-aalis niyo sa akin sa sarili kong bahay. At ngayon, ako pa ang tinatanong mo kung ano ang problema ko? Napayuko si Marcela. Lumapit ng bahagya si Leandro. Papa, pwede pa nating ayusin ito. Ibalik mo lang ang access at pag-usapan natin. Ayusin? Putol ni Don Severino. Ngayong napuputol ang pera, saka mo gustong ayusin. Hindi mo pwedeng wasakin ang lahat dahil lang sa tampo. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Don Severino. Bagamat may tungkod siya at halatang mabagal ang kilos, may bigat ang tindig niya na ikinatahimik ng lahat. Makinig kang mabuti, Leandro. Mariin niyang sabi, hindi ito tampo. Ito ay pagwawasto. Ang kayamanang iyan ay hindi ko pinulot. Hindi ko ipinundar para gawing laruan ng yabang, utang at panlalamang. At ang bahay na iyon ay hindi ko itinayo para maging entablado ng pag-alipusta sa sarili kong dangal. Tumulo ang luha ni Tobias. Papa, pasensya na. Napatingin sa kanya ang matanda. Ikaw, Tobias, ilang beses kitang tinulungan. Ilang beses kitang hinango sa sariling mong kagagawan. Hindi sumagot ang bunso. Yumuko lang ito ng yumuko. Sa puntong iyon, hindi nagalit lang ang naroon sa mukha ni Don Severino. Nariyan ang sakit, pagod at marangal na pa siyang matagal niyang ipinagpaliban. Akala niyo dahil matanda na ako, tapos na ako, sabi niya. Akala niyo dahil tahimik ako, wala na akong laban. Ngunit tandaan ninyo ito, ang katahimikan ng isang amang nasasaktan ay hindi kahinaan. Minsan, iyan ang huling pagitan bago dumating ang paghuhukom. Walang nagsalita. Sa unang pagkakataon mula nang dalhin nila siya roon, hindi na mukhang inabandona si Don Severino. Sa halip, sa simpleng hardin ng nursing home, sa harap ng mga residente, staff at mga taong hindi niya kadugo ngulit nagpakita sa kanya ng respeto, mukha siyang patriarkang muling nabawi ang kanyang dangal at ang 3 anak na minsang namuhay sa kanyang anino ay unang beses pa lamang talagang nasisilaw sa bigat ng pangalan niyang matagal nilang inakalang pwede nilang angkinin ng walang kabayaran. Bago tayo tumuloy sa huling yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakagaan ng puso ang malaman na sa iba't ibang lugar may mga taong sabay-sabay na nakasubaybay sa isang kwentong puno ng sakit, pagbangon at hustisyang matagal hinintay. Kaya samahan mo ako sa pinakahuling bahagi ng buhay ni Don Severino Llorente, ang bahaging magbibigay ng wakas hindi lamang sa kayamanang pinaglabanan, kundi sa sugat ng isang amang halos tuluyang wasakin ng sarili niyang dugo. Matapos ang tagpong iyon sa hardin ng mapayapang buhay elder care residence, hindi agad nawala ang takot sa mga mukha ni Leandro, Marcela at Tobias. Ngunit hindi rin agad nagbago ang kanilang mga puso. Sa katunayan, sa mga sumunod na araw, 3 silang nagpakita ng magkakaibang anyo ng pagharap sa pagbagsak. Si Leandro, gaya ng inaasahan, ay unang kumilos hindi upang magsisi, kundi upang lumaban. Naghanap siya ng mga dating kasosyo, tumawag sa ilang board members at sinubukang kumbinsihin ang mga ito na matanda na si Don Severino at hindi na stable ang pagdedesisyon. Ngunit sa bawat pintuang kinakatok niya, iisa ang sumasalubong sa kanya, mga dokumentong pirmado ng legal, mga account na hindi na niya ma-access at mga taong matagal nang nakakakilala sa tunay na ugali ng kanyang ama. Sa emergency board meeting ng Llorente Holdings, tahimik ngulit matalim na ibinunyag ni Belen Castañas at ni Attorney Melchor Sibal ang mga irregularidad sa kanyang pamamahala. Ang dating finance manager na si Crisaldo Buwan, na matagal nang natatakot magsalita, ay sa wakas nagpasa ng kumpletong report. Maging si Celine Vergara, ang batang accountant na dating binabaliwala ni Leandro, ay nagsumitin ng maayos na trail ng mga overpriced contracts at irregular fund movement. Hindi mo ako pwedeng bastusin sa harap ng board, sigaw ni Leandro kay Belen. Matapos basahin ang report, hindi man lang natinig ang babae. Hindi ikaw ang binabastos ko, Mr. Llorente. Ang binasa ko ay sarili mong lagda. Dahil dito, formal siyang nasuspende sa lahat ng executive function habang nagpapatuloy ang internal at legal na review.
Sa unang beses sa buhay niya, naramdaman ni Leandro ang pakiramdam ng maging ordinaryong tao. Walang sekretary na sasalo, walang driver na susundo, at walang corporate card na sasagot sa lahat ng kapresyo. Si Marcela naman ay unang nagsikap na iligtas ang kanyang imahe. Tinawagan niya ang mga kaibigan niyang sina Charis de Mesa at Belinda Tanyag upang humingi ng tulong, ngulit mabilis niyang natuklasan na ang pagkakaibigan na nakasandal sa pera ay unang nawawala kapag ang bulsa ay nawalan ng laman. "Pasensya ka na, Mars. Kukuha muna ako ng food dito sa buffet." Sabi ni Charis sa telepono. Medyo alanganin din kasi ako ngayon. Saka, ang dami ng kumakalat na issue tungkol sa family business nyo. Di ba kaibigan kita? Nanginginig na sagot ni Marcela. Kaibigan naman, malabong tugon ni Charis. Pero alam mo naman, mahirap ma-involve. Pagbaba ng tawag, parang unti-unting nabiak ang ilusyon ni Marcela. Ang art cafe na ipinagmamalaki niya ay tuluyang nagsara makalipas ang ilang linggo dahil hindi niya na kayang bayaran ng renta, staff at supplier. Ang mamahaling condo unit na dating ginagamit niya sa Maynila ay pinatigil din ang bayad mula sa Family Discretionary Fund. Ang mga branded bag at alahas na kanyang iniingatan parang sandata ng status ay isa-isa niyang ipinagbili. Ngunit kahit ganon ay hindi pa rin sapat upang mapanatili ang dati niyang buhay. Si Tobias ang pinakawasak sa kanilang tatlo. Nang maputol ang basbas ang pangalan ng pamilya sa mga utang niya, mabilis siyang siningil ng mga taong dating nakangiti sa kanya sa mga private gaming room at eksklusibong inuman. Ilang beses siyang nagpalipat-lipat ng tinutuluyan, at isang gabi ay muntik pa siyang masangkot sa gulo nang hanapin siya ng grupo ni Rexon Valmoria dahil sa hindi niya nabayarang puhunan sa isang sabong operation. Sa huli, nadampot siya sa isang murang motel sa Angeles. Lasing, sugatan, at halos hindi makausap ng maayos. Dinala siya sa presinto at doon siya unang bumulong ng pangalang matagal niyang hindi tinatawag ng may totoong pangangailangan. "Papa." Nang makarating ang balita kay Don Severino sa pamamagitan ni Attorney Isagani at ni Fiskal Ramir Añuevo, matagal siyang natahimik. Hindi niya agad binuntahan ang anak. Hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil alam niyang kung padadala siya kaagad sa awa, baka sayangin muli ni Tobias ang pagkakataong harapin ang sarili niyang pagbagsak. Sa panahong iyon, habang bumabagsak ang mga anak niya, unti-unti namang tumitibay ang bagong layunin ni Don Severino. Sa tulong ni na Sister Amelita, Nurse Celine, Pastor Hernan Villaseñor at Attorney Isagani, sinimulan niyang buuin ang Llorente Foundation for Abandoned Elders. Ang dating sakit na dala ng pagkaabandona sa kanya sa nursing home ay hindi niya hinayaang manatiling sugat lamang. Ginawa niya itong dahilan upang magtayo ng isang lugar at sistemang tutulong sa iba pang matatandang pinabayaan, niloko, o tinanggalan ng karapatan ng sarili nilang pamilya. Ang unang proyekto ng foundation ay ang pagpapalawak ng legal assistance desk sa loob ng Mapayapang Buhay Elder Care Residence. Si Attorney Melchor at ilang batang abogado ay nag-volunteer tuwing Sabado para tulungan ang mga senior citizens na may problema sa pensyon, mana o ari-ariang inangkin ng mga kamag-anak. Si Celine Vergara naman ay inilipat ni Don Severino mula sa accounting ng holding company tungo sa financial oversight ng foundation. "Sigurado po ba kayo, sir?" Halos hindi makapaniwalang tanong ni Celine nang kausapin siya ni Don Severino sa hardin. "Bakit?" sagot niya. "Dahil bata ka?" Hindi po, kundi hindi ko po akalaing mapapansin ninyo ang trabaho ko." Bahagyang ngumiti ang matanda. "Ang mga tahimik at tapat magtrabaho, sila ang madalas kong napapansin. Hindi lang kayo marunong mag-ingay gaya ng iba." Naluha si Celine sa simpleng papuring iyon. Sa unang pagkakataon matapos ang gulong mga buwan, may pakiramdam siyang ang katapatan niya ay may saysay pala. Si Nurse Celine naman ay lalong naging malapit kay Don Severino, hindi bilang kapalit ng nawawalang pamilya, kundi bilang isa sa iilang taong tumulong sa kanya nang wala namang hinihinging kapalit. "Celine," sabi ni Don Severino isang hapon habang pinagmamasdan ang mga residenteng naglalaro ng simpleng bingo sa multipurpose hall. "Naiisip mo na bang magtuloy ng mas mataas na pag-aaral?" Napatigil ang dalaga. "Ako po?"
Naisip ko po pero hindi na yata kakayanin. May mga kapatid pa po akong pinapaaral. Kung scholarship ang problema, kaya kong sagutin iyon sa ilalim ng foundation. Kailangan natin ng mas maraming taong tunay na marunong mag-alaga sa matatanda. Hindi agad nakapagsalita si Nurse Celine. Nang tuluyang magsalita, nanginginig ang doses niya. Sir, salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko susuklian iyon. Tama na yung hindi mo ako tiningnan bilang pabigat noong unang araw pa lang na dinala ko rito. Mahinahon niyang sabi. Samantala, si Mang Odalon at Aling Basyang ay naging bahagi ng buhay ni Don Severino sa mas payak ngunit makahulugang paraan. Sa tulong ng foundation, natagpuan ni Mang Odalon ang nawawalang apo nitong si Trixen Ponce na lumuwas pa mula Bicol upang makita ang lolo. Sa unang pagkikita ng maglulolo sa hardin ng foundation, halos maiyak ang lahat ng staff. "Lolo!" Umiiyak na sabi ng dalaga habang himayakap sa payat na katawan ng matanda. Hinawakan ni Don Severino ang kanyang tungkod at tumingin sa malayo. Sa tagpong iyon, pakiramdam niya'y unti-unti ring naghihilom ang isang bahagi ng sugat sa loob niya. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw na muling humarap sa kanya ang kanyang mga anak. Ngunit ngayon, hindi na sila sabay-sabay at hindi na pare-pareho ang mukha ng yabang. Si Marcela ang unang dumalaw. Wala na ang dating makinang postura nito. Simple na ang damit, wala nang mabibigat na alahas at halatang puyat sa kakaisip. Pagharap niya kay Don Severino sa opisina ng foundation, agad siyang napaluhod. "Papa, patawarin mo ko." Umiiyak niyang sabi. Pagod na ako. Hindi ko alam kung paano ko umabot sa puntong ito." Tahimik lang na tinitigan siya ni Don Severino. "Akala ko noon," patuloy ni Marcela, "kapag sosyal, kapag maganda ang tingin ng tao, iyon na ang tagumpay. Hindi ko na malayang kinahihiya ko na pala ang pinanggalingan natin. Pati si Mama, pinahiya ko." Sa pagbanggit sa pangalan ni Esperanza, parang may kumirot sa dibdib ni Don Severino, ngunit hindi pa rin agad bumigay ang kanyang damdamin. Ang paghihingi ng tawad, sabi niya, ay hindi pa bango na i-spray kapag wala ka ng matatakbuhan. "Gusto kong maniwala sa iyo, Marcela, pero ang tiwala hindi binabalik sa isang iyak lang." Lalong umiyak si Marcela ngunit tumanggo. "Handa akong magsimula ulit, Papa, kahit anong ipagawa mo." Makalipas ang isang linggo, si Tobias naman ang dinala sa kanya ni Pastor Hernan. Malinis na ang itsura nito ngunit halatang galing sa rehabilitation program na tinulungan ng abogado niyang maiproseso kapalit ng mas magaang legal na kondisyon sa kaso nito. "Papa," mahina nitong sabi, hindi makatingin ng diretsyo. "Umupo ka," utos ni Don Severino. Naupo si Tobias na tila takot mapagalitan. "Ilang beses kitang sinagip?" tanong ng ama. "Marami po. At ano ang ginawa mo sa bawat pagsagip ko?" "Sinayang ko po." Tahimik na huminga si Don Severino. "Hindi ko na maibabalik ang mga gabing hindi ako nakatulog, kakaisip kung saan ka na naman pupulutin. Pero hindi rin kita hahayaang mamatay sa sarili mong kabulukan. May rehabilitation ka ng dinaanan, itutuloy mo iyon. Pagkatapos, hindi ka babalik sa dati mong buhay. Magtatrabaho ka sa rice mill, sa pinakababa, walang special treatment." Napahagulgol si Tobias. "Opo, Papa. Tatanggapin ko po." Si Leandro ang huling humarap at siya rin ang pinakamatagal bago bumigay ang yabang. Dumating siya isang maulang hapon, walang dalang document folder, walang driver at wala ring vianet sa tabi. Sa unang tingin pa lamang, kita na ang pagod sa kanyang mukha. May bahagyang uban ng sumingit sa kanyang buhok at ang dating tikas ng lakad niya ay napalitan ng bigat. Nagkaharap sila ni Don Severino sa opisina ng foundation. Tahimik lang si Leandro sa simula, parang hirap lunukin ang sarili niyang kahihiyan. "Ako na lang ang natira sa Tarlac Yard." Sa wakas ay sabi niya, "Lahat ng dating sumusunod sa akin, nag-alisan na." Hindi agad sumagot ang ama. "Iniwan na rin ako ni Vianet." Dagdag nito matapos ang ilang sandali. "Lumipat sa kapatid niya sa Singapore. Sabi niya, hindi niya kayang magsimulang muli kasama ako." "Masakit?" tanong ni Don Severino. Mapait na ngumiti si Leandro. "Siguro po ngayon ko lang naranasan ang pakiramdam ng iwanan kapag wala ka ng pakinabang." Tumanggo si Don Severino.
Ngayon, alam mo na. Nang tagal ang katahimikan sa pagitan nila, pagkatapos ay nagsalita si Leandro sa tinig na hindi nahambog, kundi sugatan. Papa, hindi ko maibabalik ang lahat. Hindi ko rin mapapabura ang ginawa ko. Pero kung may natitira pang kahit konting puwang, bigyan mo ako ng pagkakataong magtrabaho. Hindi bilang tagapagmana, kundi bilang taong kailangang matutong humawak muli sa dangal. Matagal siyang tinitigan ni Don Severino. Nakita niya sa harap niya ang batang minsang nahulog sa kanal sa bukid, ang binatang matalinong nalaso ng ambisyon at ang lalaking ngayon ay pinipilit harapin ang sarili niyang pagbagsak. Sa huli, bumuntong hininga siya. Hinding-hindi ko ibabalik sa iyo ang dating kapangyarihan mo, malinaw niyang sabi. Pero bibigyan kita ng trabaho sa probinsyang tracking yard. Ordinaryong operations consultant ka lang. Susuweldo ka batay sa tunay mong trabaho. Susunod ka sa manager. Wala kang board seat. Wala kang special treatment. Kapag nagkamali ka ulit, tapos na. Napaluha si Leandro at bahagyang yumuko. Salamat, Papa. Hindi pa yon kapatawaran, dugtong ni Don Severino. Pagkakataon lang. Lumipas ang 2 taon. Sa panahong iyon, tuluyang umusbong ang Lorente Foundation for Abandoned Elders. Mula sa iisang legal desk at therapy garden, lumaki ito tungo sa isang network ng programs para sa senior citizens, medical assistance, counseling, legal recovery at dignified care. Naging program director si Nurse Celine matapos makapagtapos ng karagdagang pag-aaral sa tulong ng scholarship ng foundation. Si Celine ay naging pinakatiwalaang bantay sa pananalapi ng organisasyon. Si Ruel Agpangan ay nabigyan ng permanenteng trabaho at nakapagpatayo ng maliit ngunit maayos na bahay para sa kanyang pamilya. Si Aling Basyang ay naging masayahing tagapangasiwa ng community garden, habang si Mang Oderan ay tuluyang nakauwi sa piling ng apo. Ang mansyon ng Malorente ay hindi na naging pugad ng yabang. Bahagi nito ay ginawang training center at temporary shelter para sa elderly caregiver programs. Ang natitirang bahagi naman ay pinanatiling tahimik na bahay na paminsan-minsang dinadalaw ni Don Severino, ngunit hindi na niya kailanman muling piniling doon manirahan ng buo. Mas payapa ang buhay niya sa foundation, sa gitna ng mga taong marunong tumanaw ng utang na loob at magbigay ng respeto. Isang hapon, sa anibersaryo ng pagkakatatag ng foundation, ginanap ang isang simpleng seremonya sa hardin. Naroon ang staff, mga residente, ilang local officials, si Pastor Hernan, si Attorney Isagani at maging ang kanyang 3 anak. Ngayoy tahimik, maayos ang bihis at malayo na sa dating anyo ng kapalaluan. Tinawag si Don Severino sa gitna. Mabagal siyang lumakad, may hawak na tungkod, ngulit tuwid ang tindig at maliwanag ang mukha. Nang humarap siya sa lahat, palakpakan ang sumalubong sa kanya. Hindi nagtagal matapos ang programa ay nagpaalam si Don Severino na magtutungo muna sa sementeryo. Sinamahan siya ni na Attorney Isagani at Pastor Hernan, ngunit pagdating sa puntod ni Esperanza, hiniling niyang maiwan muna siya roon ng sandali. Tahimik niyang inilapag ang maliit na puting bulaklak sa lapida. Esperanza, mahina niyang sabi, matagal kong inisip kung saan ako nagkulang. Akala ko noon nabigo akong maging ama. Pero siguro hindi lahat ng pagkakamali ng anak ay kasalanan ng magulang. Minsan dumarating lang talaga ang puntong kailangan mong pigilan sila kahit masakit para hindi nila tuluyang lunurin ang sarili nila sa kasamaan. Napangiti siya ng bahagya habang pinapahira ng gilid ng lapida. Hindi ko man naibalik ang dati nating pamilya, naituwid ko naman ang mali. At sa huli, hindi ako namatay na iniwan lang sa sulok. Nabawi ko ang dangal ko. At may mga taong natulungan pa tayo. Pagbalik niya sa foundation, nakita niya mula sa malayo sina Leandro, Marcela at Tobias na magkausap ng payapa sa gilid ng garden. Wala na roon ang dati nilang yabang. Hindi rin perpekto ang kanilang pagbabago, may mga sugat na hindi na mabubura at mga pagkakamaling habang buhay nilang dadalhin. Mulit hindi na rin sila ang dating mga taong handang kalimutan ang sarili nilang ama para sa kayamanan.
Sa huling tagpo ng kanyang buhay, hindi na si Don Severino ang matandang itinapon para mamatay. Isa na siyang iginagalang na haliga ng isang institusyon na nagligtas sa daan-daang senior citizen na kagaya niyang minsang inabandona. Ang kanyang mga anak ay hindi na muling naging makapangyarihan, ngunit natuto silang mamuhay na hindi nakaasa sa pandaraya at kapalaluan. At habang nakaupo siya sa paborito niyang bangko sa hardin ng foundation, hawak ang lumang larawan nila ni Esperanza, pinapamasdan ng mga residenteng nagtatawanan sa dapit hapon, tahimik siyang ngumiti. Dahil sa wakas, matapos ang sakit, pagtataksil at pag-iisa, natapos ang kanyang kwento hindi sa pagkawasak, kundi sa isang marangal, buo at tahimik na tagumpay.